Update, no? So nagpakulo ako ng rice hull for grain. Gagawin ko siyang grain spawn, no? So ngayon papakita ko sa inyo yung pinakuluan ko. Alright, ayan na yung pinakuluan ko nung isang gabi ay pinalamig ko. Then ito, bibilad ko siya ngayon, no? After mo tong ibilad, ipasok mo sa bottle. Alright. Ayan, ito yung complete ingredients na ito. Alright, ito na. Napatuyo ko na siya. Ngayon ilalagay ko na sa bottle. Alright, ayan na yung mga napasteurize ko na mga bottle noong isang araw. So dito ko siya ilalagay, guys, no? Dito ko siya ilalagay, pasteurize. Yan, after mailagay mo to sa mga bottle, i-pasteurize mo ulit, luluto mo. Kasi siyempre hindi maiwasan yung may contaminate pa rin. So lutuin mo siya ng 4 hours. So pag naluto mo na, palamigin mo ng mga 24 hours. After that, doon mo ipasok sa inoculation room, yung malinis na talaga, yung walang dumi, no? Walang hangin. At doon mo siya lalagyan ng binhi o punla ng kabuting oyster. Alright, yan, nilagay ko na sa bote, no? So yan na yun siya. So hanggang 3/4 lang din, co-cover mo siya ng plastic, no? At saka guma para pag in-steam mo siya, hindi na siya mapasokan ng moisture dahil tuyo na yan siya. Okay, nasa 20% na lang yung moisture niyan. So pagka yan na pasteurize pa, magti 10% na lang yan or 15% ang moisture niyan. Then papahingayin mo siya ng 24 hours hanggang malamig na yung spoon mo, yung green spoon mo. Then saka mo siya lagyan ng binhi. Pag nalagyan mo ito ng binhi, ay wait mo lang ng 15 days to 21 days, magkaroon ng polycolonize na yan. Pagka colonize na yan, so po ready to transplant na sa iyong protein bag. Ayan yung aking lutuan at ito yung drum, no? So nakalagay na siya sa loob at i-ready ko na, kukubiran ko yun siya. At least i-steam mo siya ng 4 hours. Mas matagal, mas maganda para talaga totally patay lahat ng bakterya. So 3 beses ko siya niluluto, no? Bago ako makatapos ng green spoon. Para surely talaga na wala talagang mga bakterya or ibang mga molds na nakakapit, kundi manatili yung pang oyster mo lang. Alright, update. Huwag kalimutan i-like, share, at pindutin ang aking notification bell at mag-subscribe na rin para ma-notify ko kayo sa lahat ng mga i-upload ko. Ito ay step by step paano mag-umpisa sa maliit na puhunan at hindi ka masyadong gagastos. Ito yung ibang sistema ng paggagawa ng spoon na hindi ka gagastos ng malaki. Thank you for watching.